Magandang araw mga bata. Sa araw na ito ay may bago tayong aralin sa MAPE, Arts 5, Unang Markahan, Module 2, na may paksang gawa kong banga, kahanga-hanga. Sa aralin ito ay matututuhan mo ang paggawa ng mga ilusyon ng lalim at layo sa paglalarawan ng isang 3D na bagay gamit ang cross-hatching at shading technique. Subukin. Panuto. Gayahin ang larawan na nasa kaliwa sa pamamagitan ng pagguhit nito sa loob ng kahon na nasa kanan. Unang bilang. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ikalawang bilang. Iguhit mo ang iyong sagot sa iyong sagotang papel. Ipasa mo ang iyong kasagutan sa ating Google Classroom. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Unang bilang, ano ang larawan na kinaya mo? Ikalawa, ano ang mga paraan na iyong ginamit upang mabigyan ito ng ilusyon na lalim at layo? I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Sa unang bilang, ang larawan na ginaya ko ay banga. Sa ikalawang bilang, gumamit ako ng teknik upang mabigyan ng ilusyon na lalim at layo ang aking larawan. Balikan, gawain A. Sagutin ang mga tanong at isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Una, sa totoong buhay, nakakita ka na ba ng isang banga katulad ng iyong ginuhit kanina? Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ikalawa, saan mo ito nakita? I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ikatlong bilang, ito ba ay antigo o luma na? Ikaapat, ano kaya ang gamit ng isang banga noong unang panahon? Ikalima, sa panahon ngayon, ganoon din ba ang paggamit nito? Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ika-anim, nakalikha ka na ba ng isang banga? Ikapito, anong paraan ang iyong ginagamit sa paglikha nito? I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Sa unang bilang, opo, nakakita na ako ng banga na katulad ng aking iginuhit. Sa ikalawang bilang, nakita ko ito sa aming probinsya. Sa ikatlong bilang, ang isinagot mo ba ay, opo, ito ay antigo o luma na. Sa ikaapat na bilang, ang isinagot mo ba ay, ang banga noong unang panahon ay ginagamit na lalagyan ng tubig. Sa ikalimang bilang, opo, sa ilang lugar gaya ng probinsya. Sa ika-anim na bilang, ang isinagot mo ba ay, nakalikha ako ng banga sa pamamagitan ng pagguhit. Sa ikapitong bilang, ito ba ang iyong isinagot? Gumamit ako ng cross-hatching technique at contour shading technique sa pagguhit ng banga. Gawain B. Ano ang tawag sa isang disenyo ng ukir na anyong ahas at may katangian ng kurbang tila na matatagpuan sa kanyang pabalu-baluktot na katawan? Buuin ang wastong tawag nito sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga titik sa ibaba. Isulat sa tapat ang tamang sagot. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot.
Tayo ay magwasto. Narito ang ating kasagutan. Naga. Ang katutubong sining o folk art ay isa sa mga pamana ng sining sa ating bansa. Kabilang dito ay ang mga inukit o nililok na mga kahoy na pinagyaman ng ating mga kababayan o ng ilang tribong etniko. Halina at mag-isip tayo. Handa na ba kayo? Larawan sa ibaba, suriin ninyo. Nakita mo na ba ang mga ito sa personal, sa mga larawan o sa telebisyon? Ano kaya ang mga ito? Ang mga antigo o lumang kagamitan ay hindi lamang pinahahalagahan dahil sa angking katangian ng mga ito. Pinayayabong din at pinagyayaman ng mga ito ang kasanayan at kultura ng bansa. Taglay din ng mga sinaunang bagay ang pambihirang katangiang sining at mga kwento na may kinalaman sa kasaysayan ng pamilya o tao. Maaari rin itong pagkunan ng kaalaman tungkol sa pamamaraan ng buhay sa nakaraang panahon at mahahalagang kaalaman tungkol sa kasaysayan ng isang lugar o bansa. Sa araling ito, gagamitin ng banga bilang inspirasyon at paksa ng iguguhit na larawan. May mga teknik sa pagguhit na maaaring gamitin upang maipakita ang kakaibang disenyo nito. Ang tinutukoy na teknik sa pagguhit na nakapagbibigay ng ilusyon ng lalim, layo at kapal sa iginuhit na bagay ay ang cross-hatching at contour shading. Ang cross-hatching ay isang paraan ng shading kung saan paulit-ulit ang pagguhit ng pinag-cross na linya. Tingnan ang larawan. Ang isa pang paraan ng shading ay ang contour shading na nagagawa sa pamamagitan ng patagilid na pagkiskis ng lapis o iba pang gamit pangguhit sa papel. Narito ang halimbawa. Pagyamanin, gawain 1. Pagtukoy sa mga sinaunang bagay. Panuto, tukuyin ang mga bagay na ginagamit ng ating mga ninuno. Lagyan ng check ang patlang kung ito ay sinaunang bagay at X kung hindi. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Narito naman ang larawan para sa ikatlo at ikaapat na bilang. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Para naman sa ikalimang bilang, i-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating mga kasagutan. Sa unang bilang, X. Sa ikalawang bilang, check. Sa ikatlong bilang, check. Sa ikapat, check. Sa ikalimang bilang, X. Gawain 2. Pagguhit gamit ang cross-hatching at contour shading. Panuto, gumawa ng ilusyon ng lalim at layo sa pagsasalarawan ng isang 3D na bagay gamit ang pamaraang cross-hatching at contour shading sa pagguhit. Mga hakbang sa paggawa. Una, matamang pagmasdan ang mga disenyo na nasa kaliwang kahon. Ikalawa, pag-aralang mabuti ang pamaraang cross-hatching at contour shading sa pagguhit. Ikatlo, gamit ang lapis, gayahin ang larawan sa kaliwa sa pamamagitan ng pagguhit nito sa loob ng kahon na nasa kanan. Ikaapat, suriing mabuti kung nabigyan ba ng 3D effect ang mga iginuhit. Narito ang larawan para sa cross-hatching. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Narito naman ang larawan para sa contour shading. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot.
Gawain 3, pagpapahalaga sa mga sinaunang bagay tulad ng banga. Basahin at unawaing mabuti ang bawat pangungusap. Iguhit sapat lang bago ang bilang ang masayang muka kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pagpapahalaga sa banga at malungkot na mukha kung hindi. Unang bilang, bilang bahagi ng kasaysayan, ang banga ay hindi dapat sinisira. Ikalawa, maaaring ilagay ang banga sa tamang lugar at gawing dekorasyon. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ikatlo, maaaring gawing basurahan ang banga. Ikaapat, kapag marumi na ang banga ay itatapon ito. Ikalima, sikaping mabuti na mapreserba ang mga sinaunang bagay gaya ng banga. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Tayo ay magwasto. Narito ang ating mga kasagutan. Sa unang bilang, masayang mukha. Sa ikalawang bilang, masayang mukha. Sa ikatlong bilang, malungkot na mukha. Huwag nating gawing basurahan maski na luma ang banga. Ikaapat na bilang, malungkot na mukha. Kahit na ito ay marumi, huwag natin tong itapon kasi maaari natin tong i-display at ilagay sa tamang lugar. Sa ikalimang bilang, masayang mukha. Basahin ang mga tanong at sagutin ito sa pamamagitan ng pangungusap o sa isang maikling talata. Una, anong antigong bagay ang natutuhan mong iguhit? Ikalawa, paano mo naipakita ang ilusyon ng lalim, layo at kapal sa pagsasalarawan ng isang 3D na bagay? Ikatlo, paano mo mapahahalagahan ang mga antigong bagay tulad ng banga bilang bahagi ng kasaysayan? I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Sa unang bilang, ang antigong bagay na natutuhan kong iguhit ay banga. Sa ikalawang bilang, naipakita ko ang ilusyon ng lalim, layo at kapal ng pagsasalarawan ng isang 3D sa pamamagitan ng cross-hatching at contour shading sa pagguhit. Sa ikatlong bilang, bilang bahagi ng kasaysayan, huwag itong sirain. Maaari itong pang-dekorasyon. Gamitan ng cross-hatching at contour shading techniques ang mga naiguhit na mga banga na may iba't ibang laki sa larawang B upang magkaroon ito ng 3D effect tulad ng naipakita sa larawang A. Narito ang ating larawan sa cross-hatching. Ito naman ang larawan para sa contour shading. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Gawain A, maliban sa banga, ano pa ang ibang sinauna o antigong bagay na makikita sa paligid? Pwedeng magtanong sa mga nakatatanda at iguhit ito gamit ang pamamaraang cross-hatching at contour shading sa loob ng kahon. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Narito ang rubrics para sa pagguhit ng banga. Lagyan ng check ang kaukulang kahon batay sa antas na nasunod. Lumikha ng mga likhang sining ng isang selebrasyon gamit ang mga patapong bagay sa paligid. Gawin ito sa loob ng kahon. Para sa inyong karagdagang gawain, iguhit sa loob ng kahon ang bagay na nakasaad sa bawat bilang gamit ang ibinigay na teknik. Sa unang kahon o unang bilang, florera, nagagamitan ng cross-hatching technique. Sa ikalawang bilang, guguhit kayo ng timba na gagamitan ng contour shading.
Sa ikatlong bilang, guguhit kayo ng baso na gagamitan ng cross-hatching technique. At sa ikaapat na kahon, guguhit kayo ng sombrero na may contour shading technique. At sa ikalima, gumuhit kayo ng kaldero na gagamitan nyo ng cross-hatching technique. At sa ika-anim, bote na may contour shading technique. Ipasa ang inyong mga gawain sa ating Google Classroom. At siya nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana'y marami kang natutunan. Please click on like, share, and subscribe button. Also the notification bell so you won't miss any of my videos. Thank you!